Ako si Miguel, isang karaniwang estudyante na ang mundo ay umiikot sa mga libro at pagsusulit. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa tabi ng kabundukan kung saan ang mga tao ay simpleng namumuhay. Madalas akong naglalagi sa lumang bahay ng aking lolo, isang lugar na puno ng alaala at kwento ng nakaraan. Isang umaga, habang ako'y naglilipat ng mga lumang gamit, natagpuan ko ang isang kakaibang orasan sa lumang aparador ng lolo ko. Ang orasan na ito ay may mga ukit na tila ba may kwento ang bawat linya at kurba. Hindi ko maiwasang humanga sa detalye nito, kaya't kinuha ko ito at inilagay sa lamesa ng aking silid. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam akong nadarama. Tuwing tumitingin ako sa orasan, parang may bumubulong sa akin na may mahalaga itong ipapahayag. Isang gabi, habang ako'y nag-aaral, bigla akong nakatulog sa aking mesa. Nagising ako na natutok ang aking mga mata sa orasan at sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng mundo. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ko na nakita ang aking silid. Ang paligid ko ay puno ng mga matataas na gusali, mga ilaw na nagliliwanag sa bawat sulok, at mga sasakyang lumilipad sa ere. Hindi ko maipaliwanag ang takot na aking nararamdaman. Tila ba ako'y napunta sa ibang mundo, isang mundo na puno ng teknolohiya at ingay. Sa gitna ng aking pagkalito, may isang batang lalaki na lumapit sa akin. "Miguel, ikaw ba yan?" tanong niya sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaibang pamilyaridad ang kanyang mukha. "Ako si Kian, mula sa hinaharap," patuloy niya. "Ikaw ang pinadala ng orasan para iligtas ang mundo." Nabigla ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Paano ko ililigtas ang mundo kung hindi ko alam kung bakit ako narito? Ang tanging alam ko ay ang orasan ng aking lolo ang nagdala sa akin dito. At tila may misyon akong dapat tuparin. Inikot ni Kian ang kanyang ulo. Tila ba may hinahanap. "May oras tayong dapat talunin," sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagmamadali at pagkabahala. Ang orasan ay may kapangyarihang ibalik ang mundo sa kanyang dating kalagayan. Ngunit kailangan nating hanapin ang susi bago pa man magising ang mga tagabantay. Hindi ko alam kung ano ang mga tagabantay na kanyang tinutukoy, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam kong kailangan kong kumilos. Ang mundo ay tila nasa bingit ng pagbabago, at ang oras ay ang susi sa ating tagumpay. Habang kami ay naglalakad sa mga makabagong kalye, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Paano ko haharapin ang mga pagsubok na ito? Paano ko ililigtas ang mundo kung ako mismo ay natatakot sa aking kinabukasan? Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lakas ng puso ng aking lolo. Ang kanyang orasan ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. At alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa pagdating namin sa isang madilim na eskinita, biglang may mga anino na lumitaw sa aming harapan. Ang mga tagabantay, bulong ni Kian, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Ang mga anino ay lumapit sa amin at sa isang iglap naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na bumalot sa aking katawan. Nang bumalik ako sa aking ulirat matapos ang nakakagulat na paglalakbay, sa pamamagitan ng oras, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na tila parehong pamilyar at banyaga. Ang paligid ay puno ng mga matatayog na gusali na tila lumulutang sa ere, at may mga sasakyang walang gulong na tahimik na dumadaan sa mas maaliwalas na kalangitan. Ang mundo ay nagbago ng higit pa kaysa sa aking naisip. Ang orasan ng lolo ko ay mahigpit kong hawak sa aking kaliwang kamay habang unti-unti kong iniintindi ang mga nangyayari. Sa kabila ng aking pagkalito, alam kong may dahilan kung bakit ako dinala ng orasan dito. Kailangan kong malaman kung ano ang papel ko sa mundong ito.
Ikaw ang tagapagligtas. Isang tinig ang biglang bumasag sa katahimikan ng aking pag-iisip. Nilingon ko kung saan nanggaling ang tinig at nakita ko ang isang batang babae na may asul na buhok at mga mata na tila kumikislap sa liwanag. Ako si Lyra, sabi niya. Lumapit siya sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Tanong ko, kahit na ang tanong ay tila walang saysay. Sa sitwasyong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa oras na dumating ka dito, naglabas ng signal ang orasan na hawak mo. Paliwanag niya. Ito ang oras na matagal na naming hinihintay. Ang orasan na yan ay may kakayahang baguhin ang kinabukasan. At ikaw ang napili nito. Hindi ko maialis ang tingin ko sa orasan. Iniisip kung paano ito naging instrumento ng tadhana. Anong nangyari sa mundo? Tanong ko habang kami naglalakad papunta sa isang malakristal na gusali. Ang mundong ito ay nasa bingit ng pagkawasak, sagot ni Lyra. Ang teknolohiya at kapangyarihan ay umabuso at ngayon ay may mga puwersang nagbabalak na kontrolin ang lahat. Ang oras at espasyo ay nagkakaroon na ng mga bitak. Habang papasok kami sa gusali, nakita ko ang mga hologram na naglalaman ng mga imahe, ng mga digmaan at pagkawasak. Ang bawat larawan ay tila isang babala, isang hula ng maaaring mangyari. Ang orasan ay hindi lamang para sa paglalakbay sa oras, patuloy ni Lyra. Ito rin ang susi para ayusin ang mga bitak sa oras na dulot ng mga puwersang ito. Ngunit kailangan din natin ang isang tao na may malinis na layunin, isang taong katulad mo. Kahit na may bahagi sa akin na hindi pa rin makapaniwala, naramdaman kong may responsibilidad ako na hindi ko pwedeng talikuran. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, puno ng determinasyon sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. Dadalhin kita sa mga tagapangalaga ng oras, sabi ni Lyra. Sila ang makakatulong sa iyo upang maunawaan ang kapangyarihan ng orasan at kung paano ito gamitin upang iligtas ang mundo. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang ay unti-unting nawawala ang takot ko, napapalitan ng kakaibang tapang. Ngunit habang kami papalapit sa isang pintong tila gawa sa purong liwanag, biglang nagbago ang paligid. Ang ilaw ay naging kadiliman at naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Lyra, sigaw ko, ngunit siya'y nawala na. Ang paligid ay naging isang walang katapusang kawalan. At sa gitna ng dilim, may mga mata akong naramdaman na nakatingin sa akin. Handa ka na bang harapin ang iyong kapalaran? Isang tinig na mas malalim at puno ng misteryo ang narinig ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit naramdaman kong hindi ito kaaway. Hindi ko alam kung handa na ako, sagot ko, pero kailangan kong subukan. Ang tinig ay natahimik, ngunit ang dilim ay unti-unting naglaho at bumalik ang liwanag. Ngunit hindi na ako nasa parehong lugar. Ngayon, nasa isang silid ako na punong-puno ng mga antigong aklat at lumang kasangkapan. Sa gitna ng silid, may isang lamesa at sa itaas nito ay isang mapa ng mundo. Ngunit hindi ito ang mundong kilala ko. Sa tabi ng mapa, may isang lumang sulat na may tatak ng isang hindi pamilyar na simbolo. Binuksan ko ito at sa aking pagkabigla, ang sulat ay may mga salitang nagbabala. Ang oras ay nauubos na. Ang desisyon mo ang magdidikta ng kapalaran ng lahat. Hindi ko pa man lubusang nauunawaan ang lahat, ngunit isang bagay ang malinaw. Nasa kamay ko ang kinabukasan ng mundo. At habang nakatingin ako sa mapa at sa orasan, alam kong kailangan kong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na hakbang, isang malakas na pagyanig ang naramdaman ko mula sa ilalim ng lupa, isang senyales na ang oras ay tunay na nauubos na. Mula sa pagkakaidlip, nagising ako sa tunog ng tila mekanikal na pag-alarm ng orasan.
Ang tunog ay mas malakas kaysa sa karaniwang pagtiktak nito at agad akong nagising, bumangon at napagtanto na hindi na ako nasa bahay ng lolo ko. Ang paligid ko ay puno ng teknolohiya na hindi ko pa nakikita noon. Mga holographic na display sa bawat pader, mga lumulutang na sasakyan sa labas ng bintana, at mga tao na naglalakad na may suot na kakaibang mga kasuotan na may mga ilaw na kumikislap. Habang pinagmamasdan ko ang bagong mundong ito, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena, ang babaeng nakilala ko sa nakaraang bahagi ng kwento. "Ikaw pala ang napili ng orasan," sabi niya, ngumingiti. "Ang mundong ito ay nasa peligro at kailangan ka namin upang iligtas ito." "Napili? Ano ang ibig mong sabihin?" "Ho?" Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Lumapit siya sa akin, hawak ang isang maliit na aparato na mukhang remote control. "Ang orasan ng lolo mo ay hindi karaniwang orasan. Isa itong sinaunang mekanismo na may kakayahang dalhin ang napili sa hinaharap upang itama ang nakaraan." Nagsimula akong makaramdam ng kaba at pananabik. Ang ideya na may kapangyarihan akong baguhin ang kasaysayan ay parehong nakakatakot at kamangha-mangha. "Ano ang kailangan kong gawin?" Tanong ko kay Elena. "May isang malakas na puwersa na nagbabalak sirain ang mundo sa hinaharap na ito. Ngunit kung babalik ka sa nakaraan at itatama ang mga pagkakamali, maaari nating maiwasan ang trahedya." Paliwanag niya habang pinapakita sa akin ang isang holographic na mapa ng mundo na puno ng mga pulang marka. Habang tinitingnan ko ang mapa, napansin ko ang isang lugar na pamilyar sa akin. Ang baryo kung saan lumaki ang lolo ko. "Doon ba magsisimula ang pagbabago?" Tanong ko. Tumango si Elena. "Ang lolo mo ay isang bahagi ng lihim na samahan na nagpoprotekta sa mga sinaunang orasan. Sa kasamaang palad, ang samahan ay nagkawatak-watak dahil sa isang trahedya. Kailangan mong bumalik at pigilan ang trahedyang iyon." "Pero paano ko gagawin iyon?" Tanong ko, bahagyang nag-aalala. Inabot ni Elena sa akin ang aparato na hawak niya. "Ito ang susi. Gamitin ito upang i-activate ang orasan at bumalik sa nakaraan. Ngunit mag-ingat, may mga puwersa na hindi nais na magtagumpay ka." Huminga ako ng malalim, hawak ang susi sa aking kamay. Ang bawat pintig ng puso ko ay tila kasing lakas ng tunog ng orasan. "Paano kung mag-fail ako?" Ngumiti si Elena, may tiwala sa kanyang mga mata. "Hindi ka nag-iisa. Maraming nagtatangkang iligtas ang mundo. At ikaw ang pinakahuli sa kanila. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya." Agad kong naisip ang lolo ko, ang kanyang mga kwento, ang mga aral na itinuro niya sa akin. Siya ang naging inspirasyon ko at nararamdaman ko na sa bawat hakbang ko, kasama ko siya. "Handa na ako," sabi ko, puno ng determinasyon. Tumayo si Elena sa tabi ko habang ina-activate ko ang aparato. Sa isang iglap, bumalik ako sa baryo ng lolo ko, sa panahon kung saan ang lahat ay nagsimula. Ang kapaligiran ay puno ng pag-asa. Ngunit alam ko, nasa likod ng mga ngiti ng mga tao ay ang banta na kailangan kong pigilan. Habang naglalakad ako sa makipot na daan ng baryo, bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses. "Apo, nandito ka na pala," sabi ng lolo ko na para bang alam niya ang aking misyon. Ngumiti siya at inabot ang isang piraso ng papel na may mga simbolo na hindi ko mawari. "Bawat simbolo ay may kahulugan," sabi niya, "at ito ang magiging susi mo sa pag-unawa sa nakaraan." Biglang naramdaman ko ang hangin na nagbago at ang kapaligiran ay tila nagkaroon ng kakaibang enerhiya. Alam kong hindi ito simpleng pagbabago ng panahon. Mula sa likuran ng lolo ko, isang anino ang lumitaw. Isang misteryosong figure na may suot na itim na kapa. "Ang hinahanap mo ay nasa akin," sabi ng figure,
Ang boses nito ay malamig at puno ng misteryo, ngunit hindi mo ito makukuha ng basta-basta. Ang puso ko ay bumilis ang tibok habang ang anino ay lumapit, naglalabas ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang lumang orasan na tila pamilyar. Napagtanto ko ang twist. Ang orasan ng lolo ko ay may kapatid na orasan, at ang kapatid na ito ay nasa kamay ng kaaway. Ang paglalakbay ko ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko, at ang hinaharap ng mundo ay nakasalalay sa pagkatalo sa misteryosong figure na ito. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at ang pagkakataon ko para iligtas ang mundo ay nakasalalay sa bawat desisyon na gagawin ko sa nakaraan. Sa puntong iyon, alam kong hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng mga kaibigan at ang lakas ng orasan. Ngunit, ang tanong, paano ko ito magagawa? Hindi ko akalain na ang simpleng orasan na iniwan sa akin ni Lolo ay may kakayahang baguhin ang takbo ng buhay ko. Sa unay, nagmistula itong ordinaryong relos na nakasabit sa dingding ng aming lumang bahay. Ngunit isang gabi, nagising ako sa tunog ng kanyang malakas na pagtiktak. Sa bawat paggalaw ng mga kamay nito, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa akin. At doon nagsimula ang aking hindi kapanipaniwalang paglalakbay sa hinaharap. Ang unang hakbang ay palaging nakakatakot. Ang pag-igpaw mula sa nakasanayan patungo sa hindi malirip na mundo. Mula sa aking kwarto, bigla kong napaikot ang oras at natagpuan ang sarili sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Ang hinaharap ay puno ng mga istruktura na tila nagmula sa mga kwento ng siyensya. Ang mga gusali ay naglalakihan at ang mga sasakyan ay lumilipad sa ere. Ang lahat ay tila mas maliwanag, mas mabilis, at mas komplikado. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng hinaharap, nakilala ko si Ara, isang babaeng may kaalaman sa teknolohiya ng oras. Siya ang nagbigay ng kaliwanagan sa akin tungkol sa tunay na layunin ng aking paglalakbay. Ang orasan na hawak mo ay hindi pangkaraniwang bagay, sabi niya habang kami mo ay nakaupo sa isang park bench na yari sa tila kristal. Ito ay nilikha upang protektahan ang mundo mula sa nagbabadyang panganib. Ayon kay Ara, ang orasan ay may kakayahang dalhin ang sinumang may malinis na hangarin sa iba't ibang panahon upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ang bawat segundo ay mahalaga at bawat paggalaw ng mga kamay nito ay may katumbas na responsibilidad. Ipinaliwanag niya na mayroong isang organisasyon, ang Chrono Guardians, na nagbabantay sa daloy ng oras. Lolo ko, sa kanyang kabataan, ay isa sa kanila. At ngayon, ako ang napili ng orasan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Ang mundo ay nasa panganib, at ako lamang ang maaaring makapigil sa paparating na sakuna. Ngunit paano? Ano ang eksaktong dapat kong gawin? Sa aking pag-iisip, biglang lumabas si Ara ng isang maliit na booklet mula sa kanyang bag. Ito, sabi niya, ay naglalaman ng mga tala ng lahat ng misyon ng iyong lolo. Basahin mo at makikita mo ang mga bakas ng kanyang mga hakbang. Nagpas siyang basahin ang mga tala ni Lolo. Natuklasan ko ang mga detalye ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang panahon. Mula sa kanyang pakikipagsapalaran sa sinaunang Egypt hanggang sa kanyang pagbisita sa hinaharap na puno ng robotics, nakita ko kung paano niya ginamit ang orasan upang ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan at ihanda ang mundo para sa isang mas magandang kinabukasan. Isa itong mapa ng kanyang mga naging tagumpay at pagkatalo, isang kwento ng tapang at pag-asa. Ngunit sa pagbuklat ko ng huling pahina, natuklasan ko ang isang misteryosong tala. Ang huling misyon ko ay hindi natapos.
Nakasulat ito sa isang piraso ng papel na tila naglalaman ng luha. May isang bagay na hindi ko naunawaan at ito ang magiging susi sa lahat ng ito. Ang huling mensahe ni Lolo ay nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang hindi niya natapos? At paano ko ito magagawa para sa kanya? Biglang lumapit si Ara, hawak ang isang maliit na aparato. Ito ang susi, sabi niya habang iniaabot ito sa akin. Ito ang magdadala sa iyo sa lugar kung saan naganap ang huling misyon ng iyong lolo. Ngunit mag-ingat sapagkat ang oras ay hindi laging kaibigan. Sa paghawak ko sa aparato, naramdaman ko ang pag-ikot ng orasan sa aking kamay. Sa isang iglap, ako ay nadala sa isang madilim na silid. Ang mga pader nito ay puno ng mga lumang larawan at mga kagamitan na hindi ko pa nakikita. Sa gitna ng silid, may isang malaking pinto na tila gawa sa makintab na bakal. Alam kong ito ang daan patungo sa huling misyon ni Lolo. Ngunit bago ko pa maning ito mabuksan, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Hindi mo ito magagawa mag-isa, sabi ng boses sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko si Lolo, bata pa at puno ng buhay. Ang oras ay isang komplikadong bagay at ito ang huling pagsubok. Tayo'y magtulungan. Hindi ko alam kung paano siya naroon, ngunit ang biglaang paglitaw ni Lolo ay nagbigay ng pag-asa sa aking puso. Kami ay magkasama sa isang misyon na maaaring magligtas sa mundo. Ngunit ang tanong ay ano ang tunay na panganib na aming haharapin. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko napasok ang ganitong sitwasyon. Ako, isang simpleng estudyante na laging abala sa mga proyekto at exams, ngayon ay may responsibilidad na iligtas ang mundo. Ang orasan ng lolo ko, na dating tinitingnan ko lang bilang isang antigong bagay, ay naging daan sa isang hindi ko inaasahang pakikipagsapalaran. Ang paligid ay tila pamilyar, ngunit sa bawat hakbang ay nagbabago ang mga anino, mga tunog, at mga kulay. Ang hinaharap ay hindi katulad ng inaasahan ng iba. Wala ang mga lumilipad na kotse o mga robot na naglilingkod sa bawat tao. Bagkus, ito ay mundo ng mga guho at kalungkutan. Ang mga istruktura ay nakatayo pa rin. Ngunit ang kibit-balikat ng mga tao sa paligid ay nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang orasan sa aking kamay ay hindi karaniwang orasan. Ito'y tila may sariling buhay na palaging umaagos sa tamang oras kahit na wala akong galawin. Ang bawat pagtik nito ay tila nag-uudyok sa akin na kumilos, na parang ito ay may sariling misyon na dapat kong sundin. Habang naglalakad sa mga kalye ng lungsod, nakilala ko si Elara, isang batang babae na tila wala pang 20 taong gulang, ngunit may mga matang puno ng karanasan. Siya ang unang lumapit sa akin nang makita niya ang orasan sa aking kamay. "Alam mo ba kung ano ang hawak mo?" Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. "Isang orasan ng lolo ko," sagot ko. Nagtataka kung bakit interesado siya dito. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Iyan ang orasan na naglalaman ng kapangyarihan para baguhin ang mundo. Ngunit hindi ito basta-basta ginagamit. Kailangan mong malaman ang tamang oras at tamang lugar. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ng pagkatakot at pag-asa na sabay na bumalot sa akin. Paano ko gagawin iyon? Tanong ko, inaasahan kong may sagot siya. May isang tao na gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Siya ang sanhi ng pagkawasak ng mundong ito. Kailangan mo siyang hanapin bago pa man niya tuluyang wasakin ang huling natitirang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang desisyon. Alam kong kailangan kong kumilos, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Si Elara ang aking naging gabay at sa kanyang tulong, natutunan ko ang tungkol sa mga lihim ng orasan. Ang orasan ay hindi lamang isang instrumento ng oras. Ito ay isang susi
sa mga pintuan ng iba't ibang panahon at maaari itong magdala sa akin, sa nakaraan o sa hinaharap. Ngunit may isa pang aspeto sa orasan na hindi ko pa naiintindihan. Sa pamamagitan ng tamang pag-uudyok, maaari itong magbukas ng portal sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Sa aming paghahanap sa lungsod, nalaman namin ang tungkol sa isang tagong puok na kung saan matatagpuan ang sagot sa aming mga tanong. Ito ay isang lugar na hindi basta-basta nakikita, kundi nadarama lamang ng mga may tunay na hangarin para sa pagbabago. Habang papalapit kami sa destinasyon, naramdaman ko ang kakaibang tibok sa aking dibdib. Tila ito ay umaayon sa pagtik ng orasan. Parang may udyok na hindi ko maipaliwanag, na parang may oras kaming hinahabol. Sa wakas, narating namin ang isang lumang silid na puno ng mga aklat at lumang kagamitan. Sa gitna nito ay isang maliit na altar kung saan nakapwesto ang isang piraso ng papel na tila naglalaman ng mga simbolong hindi ko maunawaan. Si Ilara ang unang lumapit at binasa ang mga simbolo. Ito ang huling hakbang. Kailangan mong itakda ang orasan sa tamang oras upang makuha ang kasagutan. Nang buksan ko ang orasan, lumitaw ang isang liwanag na bumalot sa buong silid. Bigla kong naramdaman ang paggalaw ng hangin at sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang oras ay tila lumalampas sa akin at ako'y nadala sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Nang mapagtanto ko kung saan ako naroon, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang tao na tila pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Siya ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. "Maligayang pagdating," sabi niya, "puno ng paghamak. Ikaw ang huling piraso ng aking plano." Hindi ko alam kung ano ang kanyang plano, ngunit alam kong may kapangyarihan siyang higit pa sa inaasahan ko. Ang orasan sa aking kamay ay biglang nag-init, at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang napakalakas na puwersa na tila hinahatak ako papalayo. At doon ko napagtanto, ang oras ay hindi lamang isang bagay na nasa ilalim ng aking kontrol. Ako ay bahagi ng isang mas malaking plano. At ang orasan ay may sariling landas na dapat kong sundan. Ngunit paano ko ito gagawin kung ako mismo ay wala sa tamang oras o lugar? Ito ang simula ng aking tunay na pakikipagsapalaran sa paglalakbay sa oras, at alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit sa likod ng bawat takot ay ang pag-asang maaaring magbago ang lahat kung tama ang aking gagawin. Nagising ako sa tunog ng alarm clock, ang orasan ng lolo kong sinauna at mistikal. Ito ang parehong orasan na nagdala sa akin sa hinaharap, sa isang mundo kung saan ang kapalaran ng sangkatauhan ay nakasalalay sa aking mga kamay. Sa kabila ng aking pagkabahala at takot, alam kong kailangan kong kumilos. Ang paligid ko ay tila isang larawang hinango mula sa isang pelikula. Matataas na gusali na naglalayag sa mga ulap, teknolohiyang hindi ko kailanman naisip, at mga sasakyang lumilipad sa kalawakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ang tensyon sa hangin. Ang mga tao'y nagmamadali, tila may hinahabol o iniiwasan. Sa kabila ng kanilang modernong anyo, may kakaibang lungkot at takot sa kanilang mga mata. Hindi ko maalis sa isip ang huling habilin ng lolo ko bago siya mawala sa aming panahon. "Iligtas mo ang mundo, anak. Ang orasan ang susi." Ang mga salitang iyon ang naging gabay ko, kahit pa hindi ko lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Lumabas ako sa aking tinutuluyan, dala ang orasan na ngayoy tila may sariling buhay. Ang mga kamay nito'y gumagalaw sa mga oras na hindi ko mawari, tila nagtatakda ng isang mahalagang sandali. Nararamdaman ko ang dagundong sa hangin, ang sumasalakay na panganib na tila unti-unting lumalapit. Ang mga bulong ng hangin ay tila mga babala, mga senyas na hindi ko maintindihan.
Habang naglalakad ako sa kalsada, napansin kong may isang grupo ng mga tao na nagtatalo. Lumapit ako upang makinig at doon ko narinig ang usap-usapan tungkol sa isang pagkawasak. Isang pangyayari na magwawakas sa lahat ng bagay, isang trahedya na hindi nila maiiwasan. Ang kanilang mga mata, puno ng takot at desperasyon, ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking kalooban. Napansin ng isa sa kanila ang aking presensya at tinanong kung ano ang ginagawa ko roon. Nagsalita ako, hinahanap ko ang sagot, ang orasan, ang susi. Nagpalitan sila ng tingin, tila may naalala o natuklasan. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan at pag-asa. Kilala kita, sabi niya. Ikaw ang tagapagligtas na hinihintay namin. Ang orasan mo, ito ang susi sa pag-iwas sa pagkawasak. Hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa akin. Paano ko maiiwasan ang isang trahedya na hindi ko man lang alam kung paano nagsimula? Inihatid nila ako sa isang lugar na tila isang lumang silid-aklatan, puno ng mga aklat na may mga lihim ng nakaraan at hinaharap. Doon ko natuklasan ang isang aklat na may larawan ng orasan ng lolo ko. Ang mga pahina nito ay nagsasalaysay ng isang sinaunang propesya, ang pagdating ng isang tagapagligtas na may dalang orasan, na siyang magbibigay ng sagot sa lahat ng katanungan. Habang binabasa ko ang mga pahina, unti-unti kong nauunawaan ang aking papel sa lahat ng ito. Ang orasan ay hindi lamang para sa paglalakbay sa oras, kundi isang susi na nagbubukas ng pinto sa ibang dimensyon. Isang dimensyon kung saan matatagpuan ang sagot sa lahat ng katanungan at kung saan maiiwasan ang pagkawasak ng mundo. Ngunit habang binabalikan ko ang mga pahina, napansin ko ang isang bahagi na tila nawawala. Isang pahina na naglalaman ng pinakamahalagang impormasyon. Ang aklat ay tila sinadyang sirain. Ang sagot ay sinadyang itago. Sino ang may kagagawan nito? At bakit? Sa puntong iyon, naramdaman kong gumalaw ang orasan sa aking kamay. Ang mga kamay nito ay biglang umikot, nag-iiwan ng tunog na tila bumabalot sa akin. Kasabay ng pag-ikot ng orasan, nagbago ang paligid at ako'y natagpuan sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang madilim na silid na puno ng mga larawan at sulat. Mga palatandaan ng isang tao na tila nagtatago ng lihim. Sa gitna ng silid, isang lalaki ang nakatayo. Ang kanyang anyo ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung sino siya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang nawawalang pahina ng aklat. Ang kanyang mga mata, puno ng misteryo at kasinungalingan, ay nagbigay ng babala sa akin. Ikaw ang inaasahan nilang tagapagligtas, sabi niya, ngunit hindi mo alam ang buong kwento. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang orasan ay umikot muli at naramdaman ko ang pagkabahala sa aking puso. Ano ang hindi ko alam? Sino ang lalaking ito? At ano ang kanyang layunin? Ang hangin ay bumibigat at alam kong ito'y simula pa lamang. Ang orasan ay tila nag-uusap. Ang bawat paggalaw nito ay nagdadala sa akin sa mas malalim na misteryo. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang mga tao, ang aklat, ang orasan, lahat sila'y bahagi ng kwento. Ngunit ang tanong, paano ko maliligtas ang mundo kung hindi ko alam ang buong kwento? At sa pag-ikot ng orasan, alam kong oras na para malaman ang sagot. Ngunit handa na ba ako sa kung ano ang matutuklasan ko? Sa pagmulat ng aking mga mata, ang liwanag ng hinaharap na mundo ay tila bumungad sa akin ng may kakaibang sigla. Dala ng orasan ng lolo ko, ang tila malaalarmang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig, nagtutulak sa akin na bumangon at harapin ang bagong hamon na nakatakda sa aking landas.
Ako si Emilio, isang ordinaryong estudyante na ngayon ay may misyon na iligtas ang mundo mula sa isang hindi maipaliwanag na kapahamakan. Sa aking paglalakbay sa oras, natuklasan ko ang iba't ibang aspeto ng hinaharap. Ang teknolohiya ay umunlad ng higit pa sa aking inaasahan na ang manaan ang mga sasakyan ay lumilipad at ang mga gusali ay tila lumulutang sa ere. Ngunit sa kabila ng makabagong pag-unlad, may nakatagong panganib na tila unti-unting sumisira sa kaayusan ng mundo. Ang mga tao ay nag-aalala at ang kanilang mga mata ay puno ng takot sa hinaharap na kinakaharap nila. Habang naglalakad ako sa mga makabagong kalsada, nakilala ko si Lila, isang batang babae na tila kasing edad ko. Siya ay may kakaibang kakayahang basahin ang aking iniisip na sa una ay ikinagulat ko. Emilio, alam kong galing ka sa nakaraan. Bulong niya sa akin habang kami ay naglalakad sa tabi ng isang lumilipad na sasakyan. Ang orasan ng lolo mo ay may kapangyarihang higit sa inaakala mo. Isa itong susi sa paglutas ng problema ng mundo. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pag-asa, bagay na nagbigay inspirasyon sa akin. Paano mo nalalaman ang lahat ng ito, Lila? Tanong ko, puno ng pag-usisa. Ngumiti siya sa akin, at sa likod ng kanyang mga mata ay may lihim na tila nagaanyaya sa akin na tuklasin. Ako ay bahagi ng isang grupo na naglalayong iligtas ang mundo. Ang orasan ay nakatakda sa ating misyon, at ikaw ang napili dahil sa iyong koneksyon sa nakaraan. Sa kanyang paliwanag, unti-unting nabuo sa aking isipan ang larawan ng aking misyon. Ang orasan ng lolo ko ay may kakayahang baguhin ang takbo ng oras, ngunit kailangan ko ng tulong upang magamit ito ng wasto. Sa puntong iyon, nagdesisyon kami ni Lila na bumuo ng plano upang harapin ang panganib na nagbabadya sa hinaharap. Habang kami ay nag-uusap, isang grupo ng mga rebelde ang biglang lumitaw sa aming harapan. Sila ay may kakaibang kasuotan na tila gawa sa teknolohiya, at ang kanilang mga mata ay puno ng galit. "Huwag kayong magpatuloy!" Sigaw ng kanilang pinuno, isang matangkad na lalaki na may mahaba at puting buhok. Ang orasan ay hindi dapat mapunta sa inyong mga kamay. Ang sitwasyon ay naging tense, ngunit si Lila ay hindi natinag. "Emilio, kailangan mong gamitin ang orasan ngayon," utos niya sa akin, habang kami ay pinalilibutan ng mga rebelde. Sa paghawak ko sa orasan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na umagos sa aking katawan. Para bang ang oras ay nasa aking kamay at kaya kong baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ngunit bago ko pa man magamit ang kapangyarihan nito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang matinding liwanag ang biglang bumalot sa amin, at ang mga rebelde ay tila nawala sa ere, na parang usok lamang. Sa gitna ng liwanag, isang misteryosong figura ang lumitaw. Isang matandang lalaki na may hawak na baston. "Emilio, ang oras ay hindi dapat ginagalaw ng basta-basta," sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang kapangyarihan ng orasan ay may kapalit, at ang kapalit na ito ay maaaring magdala ng kapahamakan sa mundo. Naguluhan ako sa kanyang mga sinabi, ngunit bago ko pa man mabigyang linaw ang lahat, ang kanyang figura ay naglaho na parang usok, at kami ay naiwan ni Lila, na nag-iisa sa gitna ng kalsada. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ano nga ba ang kapalit ng paggamit sa orasan? At paano ito makakaapekto sa misyon namin ni Lila na iligtas ang mundo? Ang sagot ay tila nakatago sa likod ng bawat tiktak ng orasan. At sa bawat paglipas ng oras ay nalalapit kami sa katotohanan. Habang naglalakad kami palayo sa eksena, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Ang orasan ay hindi lamang susi sa paglalakbay sa oras, kundi ito rin ay isang malaking responsibilidad
na dapat kong pangalagaan. Sa kabila ng lahat ng naganap, ang aking determinasyon ay hindi natinag. Ako at si Lila ay nagpatuloy sa aming paglalakbay, puno ng pag-asa at lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na darating. Ngunit sa likod ng aming mga isip, ang babala ng matandang lalaki ay tila isang anino na patuloy na sumusunod sa amin. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang orasan ay may kapangyarihan. Ngunit sa kapangyarihang ito ay may misteryo na dapat naming tuklasin bago tuluyang magwakas ang aming misyon. Napatingin ako sa orasan na hawak ko, ang orasan ng aking lolo na tila nagtataglay ng kapangyarihan na hindi ko palubusang nauunawaan. Ang mga numero nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Animoy mga bituin na ikinulong sa isang mundo ng mekanismo. Sa bawat tiktak nito, nararamdaman ko ang kakaibang puwersa na tila humihila sa akin patungo sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Nang bumagsak ang huling tiktak, pakiramdam ko ay nagbago ang hangin sa paligid. Ang lahat ay nag-iba. Ang mga puno ay tila naging mas matataas. Ang mga bituin sa langit ay mas maliwanag at ang lupa ay tila nababalot ng enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi na ako nasa aking panahon. Ang orasan na dati isang simpleng alaala ng aking lolo ay naging susi sa isang hinaharap na hindi ko inaasahan. Sa aking paglalakad, naririnig ko ang mga boses ng mga taong tila nawawala sa kanilang direksyon. Ang kanilang mga tinig ay puno ng takot at pag-aalala. Mula sa likod ng isang gusali na tila gawa sa salamin at bakal, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap-usap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na hindi ko mawari. Lumapit ako at sa aking paglapit, napansin ko ang isang holographic na imahe na lumulutang sa harap nila. Isa itong mapa, puno ng mga linya at simbolo na tila kumakatawan sa mga oras at lugar. Ang isa sa mga ito ay kumikislap ng pula at ang mga tao ay nagtuturo rito habang patuloy ang kanilang pag-uusap. Ang pulang marka, sabi ng isa sa kanila, isang matandang babae na may hawak na tablet. Ay ang susi sa lahat ng ito. Kung hindi natin ito maayos, mawawala na ang ating oras. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi na napigilan ang aking sarili. Ang mga mata ng lahat ay napatingin sa akin, tila nagulat sa aking presensya. Ikaw. Ikaw ang tagapagligtas, sabi ng isa, isang batang lalaki, na may suot na mga damit na mukhang gawa sa futuristic na material. Ikaw ang may hawak ng orasan na magliligtas sa mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaba. Hindi ko alam kung paano ito nangyari o kung bakit ako ang napili. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ito aksidente. Ang orasan ng aking lolo ay may layunin at ako ang pinili upang matupad iyon. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanilang sitwasyon. Ang pulang marka, sabi ng matandang babae, ay isang anomaly sa oras. Kung hindi natin ito maitama, mawawala ang lahat ng panahon. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa aking isip, naglaro ang mga alaala ng aking lolo, ang kanyang mga kwento tungkol sa oras at ang kanyang pagmamahal sa mga orasan. Naalala ko ang kanyang mga salita tungkol sa responsibilidad at ang kapangyarihan ng oras. Alam ko na kailangan kong gamitin ang orasan upang maitama ang anomaly. Ngunit bago ko pa man maisip kung paano ko ito gagawin, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang mga tao ay napatakbo at ako ay naiwan na nakatayo, hawak ang orasan, na tila umiinit sa aking mga kamay. Nang biglang, ang orasan ay nagliwanag at ang mga numero nito ay nag-iba.
Ang mga numero ay bumuo ng isang bagong oras, isang oras na wala sa mapa. Kasabay nito, nakaramdam ako ng kakaibang puwersa na humihila sa akin, patungo sa isang direksyon. Hindi ko na ito mapigilan, at ang huling bagay na nakita ko ay ang mga mukha ng mga tao, puno ng takot at pag-asa. Nang magising ako, nasa ibang lugar na ako. Isang lugar na puno ng mga orasan. Lahat ay tiktak at kumikislap. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang tao, isang lalaki, na may hawak ding orasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, ngunit may taglay ding misteryo. "Ikaw ang susi," sabi niya, nakatingin sa akin. "Ikaw ang magsisimula ng pagbabago." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Alam kong ang aking mga desisyon ay magdadala ng malaking pagbabago, hindi lamang sa aking mundo kundi sa lahat ng panahon. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang lahat, ang lalaki ay naglaho. At iniwan ako sa gitna ng mga orasan na walang kasiguraduhan kung paano ko ililigtas ang mundo. Ngayon, kailangan kong tuklasin ang susunod na hakbang, at ang orasan ng aking lolo ay ang tanging gabay ko sa isang mundo ng misteryo at pakikipagsapalaran. Nagising ako sa tunog ng malakas na pagputok. Sa aking paligid, ang mga piraso ng nasirang salamin ay lumilipad sa hangin, tila mga kristal na sumasayaw sa liwanag ng takip-silim. Ang mundo ay tila nagkakaroon ng sariling buhay, nagbabago sa bawat tibok ng aking puso. Sa gitna ng kaguluhan, ang orasan ng lolo ko ay naglalabas ng mahiwagang liwanag, tila ito ang tanging matatag na bagay sa paligid. Ano ang nangyayari? Tanong ko sa sarili, habang unti-unting bumabalik ang aking kamalayan. Ang orasan, na minsang simpleng himutok ng alaala, ay ngayon isang maalamat na aparato na kumukontrol sa daloy ng oras. Ang mga kamay nito ay kumikilos ng mas mabilis kaysa dati. Bawat ikot ay nagdadala sa akin sa iba't ibang panahon at lugar. Sa isang kisap mata, nakita ko ang aking sarili sa isang masikip na kalsada, puno ng mga tao na tila walang pakialam sa kanilang paligid. Ang mga gusali ay mataas, halos abot langit, at ang teknolohiya ay tila mas advanced kaysa sa inaasahan ko. Ang mga hologram na advertisement ay lumilipad sa hangin, ang mga robot na tagapagbigay serbisyo ay naglalakad, at ang mga sasakyan ay pumapailan lang sa ere. Napatingin ako sa orasan, umaasa na magbibigay ng paliwanag. Ngunit ang mga kamay nito ay patuloy na gumagalaw. Tila hinahaplos ang bawat segundo ng aking buhay. Alam ko na ito ang hinaharap, ang mundo na kailangan kong iligtas. Ngunit paano? Paano ko haharapin ang isang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan? Habang naglalakad ako sa gitna ng kalsada, isang matandang lalaki na may kakaibang damit ang bumungad sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, at ang kanyang nanggiti ay may misteryoso, ngunit nakakaaliw na aura. "Ikaw ba ang hinirang?" tanong niya habang inaabot ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. "Hinirang?" ulit ko, naguguluhan. "Ang orasan ng pumili sa iyo," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. "May misyon ka, isang misyon na magliligtas sa mundo mula sa tiyak na kapahamakan." Hindi ko alam kung paano ko siya paniniwalaan, ngunit sa isang bahagi ng aking puso, alam kong tama siya. Ang orasan ay hindi basta-basta nagdala sa akin dito. May dahilan, may layunin. At kahit hindi ko pa ito lubos na nauunawaan, alam kong kailangan kong sumulong. "Anong dapat kong gawin?" tanong ko, halos isang pagmamakaawa. "Buksan mo ang iyong isipan," sagot niya. "Makinig ka sa oras. Ipakita mo ang tapang ng iyong puso. May mga tao kang makikilala. May mga bagay kang matutuklasan. Ngunit sa huli, ikaw ang magpapasya." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang mga tao sa paligid ko, ang kanilang mga buhay.
ang kanilang kinabukasan. Lahat ay nakasalalay sa akin. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Kailangan kong kumilos. Isang tunog ng alarma ang nagpaalala sa akin ng aking misyon. Ang orasan ay muling nagliyab at ang mga kamay nito ay bumagal, nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali. Muli akong dinala sa isang lugar, isang kakaibang silid na puno ng mga lumang aklat at mapa. Sa gitna ng silid, isang mesa ang nakatayo, puno ng mga dokumento at bahagi ng kasaysayan. Sa ibabaw nito, isang sulat ang nakapatong, tila naghihintay na basahin. Lumapit ako at binuksan ang sulat. Ang mga salita ay tila naglalaro sa aking isipan. Bawat letra ay may lihim na mensahe. Ang oras ay hindi kaaway, ngunit isang kaibigan. Sa bawat tik, may pagkakataon. Sa bawat sandali, may pag-asa. Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang pag-ikot ng orasan. Ang mundo sa paligid ko ay nagbago. Ang mga pader ng silid ay tila umuurong. Isa na namang pagputok ang narinig ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay tila nagmumula sa loob ko. Isang boses ang bumulong, ang oras ay nauubos. Ang pagpili mo ang magtatakda ng hinaharap. Sa puntong iyon, nakaramdam ako ng kakaibang pag-ikot ng aking tiyan. Ang mundo ay bumabaligtad at ang oras ay tila isang alon na sumusuong sa akin. Ang pagputok ay lumakas hanggang sa ang lahat ay naging katahimikan. Sa huli, ako'y nagising sa isang bagong mundo. Isang lugar na puno ng liwanag at pag-asa. Ngunit sa gilid ng aking paningin, isang anino ang gumalaw. Isa itong pahiwatig, isang babala. Hindi pa tapos ang laban. At sa sulok ng aking isipan, alam ko na may isang bagay na nagkukubli, isang lihim na mas malalim pa sa oras. Ang orasan, na minsang simbolo ng nakaraan, ay ngayon isang gabay sa hinaharap. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano ko maililigtas ang mundo kapag ang oras mismo ay isang misteryo? Nagising ako sa isang malamlam na liwanag na pinagmumulan ng kakaibang tunog. Ang tunog ay parang tibok ng puso, ngunit mas mahina at mas regular. Bumangon ako mula sa aking kinahihigaan at hinanap ang pinagmumula ng tunog. Ang paligid ko ay tila isang napakalawak na silid, puno ng iba't ibang mekanismo at mga bagay na hindi ko mawari. Sa gitna ng silid ay naroon ang lumang orasan ng aking lolo na naglalabas ng kumikinang na liwanag. Esteban, bulong ng isang boses na nagmumula sa orasan. Ang oras ay dumating upang ikaw ay pumili. Nagulat ako at napatingin sa paligid, ngunit walang ibang tao. Tanging ako at ang orasan ang nasa silid na ito. Naglakad ako papalapit dito, ramdam ang pag-aalangan at kaba. Ang liwanag mula sa orasan ay tila lumalalim at bawat hakbang ko ay nagiging mas malinaw ang tunog ng kanyang tibok. Pumili ng landas, muling bulong ng boses. Ang nakaraan o ang hinaharap, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng boses. Pumili ng landas, ano ang nakaraan at ano ang hinaharap. Hindi ko alam kung anong gagawin. Nakatingin lamang ako sa orasan, umaasang may sagot doon. Sa puntong iyon, biglang bumukas ang isang portal sa tabi ng orasan. Sa loob ng portal ay may 200. Isang daan na tila puno ng liwanag at isang daan na tila balot ng kadiliman. Ang daan ng liwanag ay puno ng mga imahe ng nakaraan, mga alaala mula sa aking pagkabata, mga panahon kasama ang aking lolo, at mga sandali ng kaligayahan. Ang daan ng kadiliman, sa kabilang banda, ay puno ng mga imahe ng hinaharap, mga hindi kilalang lugar, mga mukha ng hindi kilalang tao, at mga pangyayari na tila puno ng panganib. Ang nakaraan ay nagbibigay ng kapanatagan, sabi ng boses. Ngunit ang hinaharap ay may pangako ng pagbabago. Ang puso ko ay naguguluhan. Ano ang dapat kong piliin? Ang nakaraan na puno ng katiyakan o ang hinaharap na puno ng misteryo? Sa kabila ng pag-aalinlangan,
Ang isang bahagi ng aking sarili ay mas malakas. Ang bahagi na palaging nagnanais makita, ang hindi pa nakikita, na palaging naghahangad ng bagong karanasan at pakikipagsapalaran. Nagdesisyon ako. Humakbang ako patungo sa daan ng kadiliman, patungo sa hinaharap. Habang papalapit ako sa portal, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng orasan. Ang tunog nito ay nagiging mas malakas, parang isang babala, at pagsalubong sa aking pinili. Pumili ka ng tama, sabi ng boses, at ang daan ng kadiliman ay biglang kumislap ng liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-ikot ng oras, ang pagbaluktot ng espasyo, at ang biglaang paglipat ng aking katawan sa ibang dimensyon. Ang susunod na aking naalala ay ang pagkakatayo ko sa gitna ng isang lungsod. Ang mga gusali ay mas matataas, ang mga sasakyan ay lumilipad, at ang mga tao ay parang mga hologram na naglalakad sa paligid. Ang hinaharap ay hindi lamang misteryoso, ito ay kamangha-mangha. Ngunit sa likod ng kagandahan, may isang bagay na hindi tama. Ang mga tao ay tila walang emosyon, ang kanilang mga mukha ay blangko, at ang kanilang mga galaw ay mekanikal. Parang sila ay mga robot na sumusunod sa isang nakatakdang landas. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking bulsa. Kinuha ko ang lumang relo na palaging dala ko, at sa aking pagkagulat, ito ay naglalabas ng liwanag. Nakita ko ang oras. Ang mga numero ay mabilis na umiikot, tila walang katapusan. Esteban, bulong muli ng boses, ngunit ngayon, ito ay mas malinaw. Ang hinaharap ay hindi lamang pangako, kundi isang panganib. May puwersa na nagbabalak na magpabagsak sa mundo, at ikaw ang susi sa pagligtas nito. Ang mga mata ko ay lumaki sa gulat at takot. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng boses, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang hinaharap na ito ay nangangailangan ng aking tulong. Ngunit paano ko ililigtas ang mundo kung hindi ko alam kung sino ang kalaban? Biglang, ang paligid ay nagbago. Ang mga hologram ay nawala at ang mga gusali ay naglaho. Ang lahat ay naging puting liwanag at sa gitna ng liwanag ay may isang figura na papalapit sa akin. Ang figura ay tila isang tao, ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Esteban, sabi ng figura, ang boses nito ay puno ng awa at kapangyarihan. Ikaw ay may kakayahan na baguhin ang hinaharap, ngunit kailangan mong magtiwala sa iyong sarili. Ang figura ay unti-unting naglaho at ang paligid ay bumalik sa dati. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, narinig ko ang kanyang huling mga salita. Ang oras ay hindi ang kalaban, kundi ang kakampi. Ngunit mag-ingat dahil hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng kanyang mga salita, ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.